Hello? Hello. Ooh. Hi! Sino to? Ikaw, sino ka? Joke lang. Wala pala ulo na ito. Ano po order nila? Sino to? From Jollibee, this is Weng. Hello. Hi, Weng! Oh, ano yan? Taga saan ka po? Taga Mandaluyong. Kaya pala. Wala kang alam sa Mandaluyong, no? Talaga ba? Gusto mo i-try? Wag, ayoko. Teka lang, saan ka malapit? Ayoko. Saan ka malapit? Ha? Shaw Boulevard, Calento, Acacia Lane, saan ka? Sa show, pero bago pa lang din kami din eh. Talaga? Saan ka malapit? Hindi ko lang kung usado ko ang show. Saan malapit? Sa may JRU. Tama ba? Siya ba? Malapit sa hypermarket? Papasok pa yun eh. Pero malapit. Pero malapit. Papasok pa. Papasok pa? Magka-tricycle pa. Magka-tricycle pa? Okay. Pag galing ako ng tulay ng tulay, kanan kita? Jollibee. Jollibee. May kabilang kanto, KFC. Layo mo, te. Ganun. Doon ka sa may 7-Eleven. 7-Eleven. Sarado na 7-Eleven dito. Bukas, kakadaan ko kanina. Basta malapit sa diba, JRU hypermarket, tapos papasok pa. Diba, sa tapat ng hypermarket, meron dyan nakalagay ang mukha ni Senator Grace po. Bakit? Gala talaga. Doon ka sa kantong yun, no? Hindi, papasok pa. Kanto ng Metrobank. Kanto, medyo malayo ka na. Dito ka sa may kantong sa may Amici ba yun? Hindi doon. Hirap mo hanapin ito. Malapit ka sa dulo, may Kingdom Hall. Hindi ko na alam yun. Anong ginagawa sa buhay ni Weng? Kaka-graduate ko lang nung March. Ano pong tinapos mo? April ako. Ha? Entrepreneur. Hello? Entrepreneur? Oo. Social. Hindi ko kinuha yung course kasi ang hirap i-spell eh. Pag tinanong ka, di ba, ang hirap i-spell? Oo. Totoo. Sige. Wala kang trabaho ngayon? Hindi. Meron na akong na-applyan noon, kaya lang... Ang ngayon ang tinatanong ko, uy. Hindi, meron akong na-applyan noon, kaya lang hindi naman, nag-resign din ako mga 3 months lang. Ang tinatanong ko ngayon kung may trabaho ka. Wala. Yun ang sagot, wala. Ang hirap sagutin ng wala. Diba? Wala. Gano'n ka katagal na jobless? Wait lang March, April, March, April, mga 2 months pa lang naman. March? March nag-umpisa 2 months? Hindi kasi di ba nagtrabaho ako ng 3 months? So nag-start ako na ng May. May ka nag-work? 3 months yun. May, June, July, August. So, September, October, mga, tama 2 months nga 2 months. Ano ba? Okay. I'm so smart kaya. Charot. Ayun. Sige. Ba't ka napatawag? Isa ako sa mga magiging walang kwenta mong caller. Hindi, joke lang. Actually, hinahalangan namin ngayong gabi, di ba ma'am, no? Sabi nung mayaman dito, wala kayang kwenta. Oy! Pangalan Ed. Hindi. Okay na. Okay, magkwento ka na. Hindi, may tatanong, sige, magkikwento muna ako. Nagkaroon ako ng boyfriend. Actually, kami hanggang ngayon. Pero kasi, matagal na kami. Kaya lang, ang nangyayari ngayon parang tinitake for granted niya ako. Ewan ko, siguro feeling ko lang din yun kasi hindi siya pumupunta sa amin for almost, magko 4 years na. Apat na taon ngayon mo lang naramdaman. Bakit? Hindi. Feeling ko naman, mahal niya ako. So, gano'n katagal na kayo magjowa? Mga 7, 8, ganun. Okay.
Alright. Give me a specific answer. Do not sound as if you're not sure of the answer. Kasi if you accuse your boyfriend of taking you for granted at ikaw na babae, hindi mo alam gano'ng katagal, what makes you any different from him? So, gano'ng katagal na kayo? 8 taon na kayo. Alright? Asan siya ngayon? Anong lugar siya? Sa kanila, Mandaluyong din. Okay. Mandaluyong din. Yeah. Bakit 4 na taon ka nang hindi pinupuntahan? Eh, malapit lang pala kayo. Eh, kasi ganito yun. Nung high school kami, di kami nga. Oh. Nung high school kami, naghiwalay kami for almost 4 months. Pero may naging girlfriend siya noon. Okay. Tapos, kasama yan sa 8 taon na sinasabi mo? For almost 4 months, mga 6 months. Nagka-girlfriend siya noon. Tapos nung time na graduation namin nung high school, nakita ng parents ko yung pinalit niya sa akin. Siyempre, yung parents ko nasaktan. Bakit? Mas maganda yung girl? Hindi, kasi siyempre masakit sa akin yun. Medyo matagal na kami nung time na yun. 4 months ka mo eh. Hindi, 4 months lang 4 months kami naghiwalay nun. Pero nung time na graduate kami, nasa 3 years na kami nun. Siyempre kilala na siya ng parents ko, pumunta na siya sa bahay. Okay. Ganon. Tapos nung graduation namin, nagulat, hindi ko sinasabi sa parents ko na hiwalay na kami, ganon. Kasi siyempre high school life, parang Tapos nung graduation namin, nakita ng parents ko na may kasama siyang iba. Tapos pinaliwanag ko. Tapos sabi pinapaliwanag ko sa parents ko, naiiyak-iyak pa talaga ako. Tapos nagalit siyempre yung parents ko, nasaktan. Kasi nga, ganun yung nangyari. Tapos sinabi niya na huwag mo na balikan niya. Tapos nung nag-college na ako, after 6 months, kasi nga 6 months kaming naghiwalay noon, nagkabalikan kami. Tapos ayun, nung nagkabalikan kami nung college na ako, hindi na siya nagpapakita sa bahay. Tapos every time na, syempre... Alam na magulang mo nagkabalikan kayo? Hindi. Pero feeling ko alam nila. Kasi umaalis ako, nagpapaalam ako na dyan. So hindi mo sinabi sa magulang mo nagkabalikan kayo? Hindi. Hanggang ngayon? Yeah. Okay, ako yung lalaki, pupunta ba ako sa inyo? Malamang hindi rin, hindi alam na magulang mo, magkakagulatan. Ba't nandito ka? Ay, hindi niyo po alam, nagbalik ka na kayo 4 years ago, gano'n? Hindi, pero one time, kasi kami, nagkita kami one time, nagkasalubong sa lubong. Oh. Tapos sinabi ko na nagde-date, pero hindi yung parents ko nakita, yung mga pinsan ko, nag-date. Still, di ba? So, wag natin gawing issue, di ba, yung hindi siya nagpupunta sa bahay ninyo, kasi, gusto mo rin na hindi. Kasi kung gusto mong magpunta yan sa bahay ninyo, you're gonna tell your parents, di ba, na kayo? Ano issue mo ngayon? Feeling ko rin talaga, may fault ako doon. Pero naisip ko lang din naman sabi mo sa akin kung mali ako. Kasi naisip ko na yun na parang baka may mali din ako, kaya hindi siya nagpapakita sa parents ko, kaya hindi siya pumupunta. Kaya lang naisip ko, kung gusto niya, kasi lalaki siya, dapat mas may authority siya, dapat mas malawak yung utak niya kaysa sa akin, dapat... Ha? Di ba dapat gano'n? Ate, mas makitid yung utak namin. Ano ba kayo? Hindi nyo ba alam hanggang ngayon? Wait lang ate, naiintindihan ko naman. Dapat, yung boyfriend mo, di ba, siya yung meron dapat prerogative na magpunta sa magulang mo. Tama? Oo. Tama? But, ikaw yung anak eh. Hindi ba you are supposed to be the bridge para yung... Kasi remember, di ba, you have to remember ate na once upon a time, nakakapunta yan ang bahay ninyo. Oo. Alright? It has to be a mutual decision from the both of you na magpunta sa magulang mo and apologize kung saktan ka man. I am not saying it's his fault or it's your fault, ate, but it was a mutual decision ninyong dalawa na wag nang idamay yung magulang mo sa kwento ninyo. Hindi, tapos tinanong ko rin siya kasi okay, nag-gets ko na. Mali nga ako dun sa part na yun. Pero nung kasi niyaya ko siya Christmas yun, siguro mga 2 years na kami nung hindi siya pumupunta dito. Sabi ko sa kanya, punta ka sa bahay. Kasi parang nakatunog yata yung parents ko na kasi maalis-alis nga ako na may kadate ako, ganun. Na may naniligaw sa akin. Tapos sabi ko, sige, papakilala ko. Tapos sabi ko sa kanya, pero hindi ko sinabi na yung ex ko yun. Tapos sabi ko sa kanya, punta ko sa bahay kasi parang alam na yata nila mama na may naliligaw sa akin. Gusto nila makilala. Tapos sabi niya, wag na lang, wala pa akong lakas ng loob. Tapos simula nang gano'n na yung lagi niyang nire-reason out. Kaya sumasama din yung loob ko.
Okay. Ay. Pero alam ko naman na may mali talaga ako. Kaya lang kasi... Kayong dalawa, honestly, it's not just your fault. Mananawagan ako sa lahat ng mga dalaga, mga kaibigan, na ano pa man ang status ng inyong love life, patungtungin niyo po sa bahay ninyo. Kasi pag ang lalaki, seryoso sa'yo, pag ang jowa mo, seryoso sa'yo, ate, kahit sa lubungin niya na itak ng tatay mo, pupunta yan sa inyo. True, ganun nga. Diba? Ay, Now, huwag kang magsaya, ate. May kasalanan ka dito. Diba? Now, ikaw, you made it so convenient for him na wag na lang. Bakit? Kasi pag nagkikita kayo, ikaw yung kusa lumalabas ng bahay niyo, diba? Nakikipagtagpo sa labas, tama? Oo. Eh di ikaw rin naggalaw nito. Kaya siguro nasanay na lang siya. Ano siguro? Malamang, pati ikaw nasanay. Pero minsan, masama din sa loob ko. Parang hanggang ngayon din naman. Stop blaming your boyfriend. Magulang mo yan eh. Bilang anak, may obligasyon ka sa magulang mo na magsabi sa kanila ng totoo. Whether gusto ng jowa magpunta sa bahay ninyo or hindi, ikaw bilang anak, wag kang ingrata para ilihin yung relasyon. Anong true yan? Diba? Yung relasyon na meron ka sa magulang mo. Ate, yung magulang mo ang bumibili ng pasador mo pag may regla ka, nagbibili ng pagkain mo, ng pambayad ng kuryenteng ginagamit mo. They have the right to know what's up kapag wala ka sa bahay. That is your duty as a daughter. Baho. Ay, ano ba yan? Ayoko. Pero alam naman nila na may naniligaw sa akin. Sinasabi ko naman. Pero hindi ko sinasabi. Stop sugarcoating things here. Don't be stupid on me. Oo. Alam nila may nanliligaw, para kang gago kausap. Alam nila may nanliligaw, ate, at hindi yan totoo. Ang totoo niya, may jowa ka for 4 years. And what you tell them is a lie. Tama, mali? So stop dignifying your actions. Ngating ko yung ano. Parang, ba yun? I hate you. Ano na? I hate you. Sino? Parang naging issue tuloy dito yung ano ko, yung parents ko. Ilang taon ka na? 25. Anong balak niyong gawin? Tulad niya, wala. Tinatanong ko rin siya, sabi ko. Papas ka na naman, punta ka sa amin. Pag-iisipan ko pa, ganun sagot niya. Ganda na. Your boyfriend is stupid enough not to initiate, alright? But what can we say? We are really stupid by nature. If I tell you, ate, your boyfriend is stupid by, di ba, by not initiating to go to your house, anong bago? Stupid talaga kami. Okay. Di ba? Sorry mga kaibigan, pero may dahilan kung bakit ang tawag sa mga bahay ilaw ng tahanan. Why? Because you have to enlighten your boyfriend. You are the gatekeeper of your partner. You're supposed to be the one telling him, pumunta ka sa bahay natin because it's the right thing to do. Di ba? And then 4 years later, you wake up one day, and then you tell yourself, oh my God, kasalanan niya, hindi siya nagpupunta sa amin, pero 4 na taon ka nakikipagtagpo sa labas, at okay ka naman, and then suddenly you blame him? Ang gagawin yung dalawa yan. Lalo ka na, ate. Ikaw yung daughter, ikaw yung anak. Di ba, paano mo na-attempt to look into your parents' eyes and lie to them for 4 consecutive years? Ikaw yung anak. Obligasyon mo yan bilang anak. Okay. Pasensya na sa mga babae. Lalaki, ganito anak. Lalaki kasi yan eh. Oo. Diba? Hindi ko alam kung naiintindihan mo yung pagkakaroon ng jowa, ate. Ang lalaki, ate, mind you, ang mga lalaki, we have this thing called force of habit. Tama?
whatever we do, kayo mga lalaki, ay kung ano nakasanayan namin. Kaya ang dali hulaan ng password namin eh. We are very generic. Diba? Oo. Stop patronizing me. Stop saying, oo. Alam mo pala, bakit di mo ginagawa yung tama? Ewan ko, parang ngayon ko lang din na, na-realize na, parang inaloko din na maging ganito yung nangyayari. Parang hindi ko nakita yung ganitong side niya. Ganito, yung magulang mo nagalit sa kanya, kasi magulang sila eh. When they saw na may kasama ibang babae, because again, you were not honest sa magulang mo, hiwalay na po kami. So, ang tingin nila ng babae yung lalaki, pero hindi nila alam, hiwalay kayo. Tama. Nung nagbalikan kayo, hindi nyo ginawa ng paraan para yung galit ng magulang mo with the wrong impression about him, may tama. But you cannot blame your parents, magulang yan eh. Magpapasko na natin. Very wonderful avenue para makapunta sa bahay niya yung lalaki yun. Mano mo lang mag-text, hello po. Tito, tita, sorry po. We've been together for 4 years. Pwede mo bang dalawin siya finally sa bahay ninyo? I mean, you are 25 for crying out loud dati. Kailangan bang i-discuss natin ng tama at mali at katanggap-tanggap sa hindi katanggap-tanggap dito? This is very alarming. Alam mo kung bakit? Ikaw yung babae. Sorry mga kaibigan na. Bigyan mo ako ng matinong sagot, ha? What happens when one day you go home and you're pregnant? At walang alam ang magulang mo na may jowa ka? Ha? So, immaculate ka ganon? Di ba? Ano ba nga katawanan? Ay, may, yung manliligaw ko na buntis po ako. Ganon? Yung may dumaan train. Ano yun? Sakyan. Sakyan. Wala nang syllable. Sasakyan. Ayun. Teka lang muna. Kanina you mentioned, sa umpisa ng usapan natin, your boyfriend is taking you for granted. Bakit mo nasabi yan? Oo. Ayun. Kasi konektado siya. Kasi nga, di ba, hindi siya nakakapunta sa amin. Wait lang. Naiyak ako. Tapos, every time na mag-aaway kami, syempre, hindi ko matis. Ako yung pupunta. Ako yung nakikipagkita. Kasi hindi naman siya nakakapunta sa bahay. Tapos yun, parang napagod na rin ako. Syempre, ilang taon nang ganon. Every time nag-aaway kami. Tapos, pag busy ako, syempre, pag pagod ako, hindi siya nakakapunta sa bahay. Parang kahit pagod ako yung nakikipagkita, ako yung naglalakad, malapit sa kanila, papunta sa kanila. Tapos, ayun, parang napagod na ako na nag-aaway kami. Naisip ko na, hindi naman, parang naisip ko na, hindi ko muna siya iti-text. Tapos, hindi rin siya nagti-text. Tapos, syempre, parang naisip ko, ay, pupunta yan dito kasi alam niya naman yung bahay namin. Umaasa ka for 4 years. He never, di ba? He never visited you. Tapos ngayon umaasa ka na pupunta kayo, mag-away kayo? Kaya nga, ganun nga. Parang naiisip ko, ano ba naman to? Siyempre, hindi naman ako ganun na. Alright, ganun na. When, take a part of the blame. May kasalanan ka dito. You allowed this to happen. Alright? But guess what? It's never too late. Pwede itong i-save. Magabas ko, malambot ang puso ng lahat. Alright, sa mga dalaga nandito, lalim mga magjojowa, iba po ang relasyon pag may blessing ang magulang. Iba. Di ba? Pag may jowa ka at kilala mo yung magulang ng jowa mo, kahit magkaaway kayo, may mapagtatanungan kayo. Di ba? Iba ang relasyon. Well, there are exemptions, mga kaibigan, di lahat ng family intact, but very, very, isolated naman. But generally, iba ang relasyon pag may basbas ng magulang. Di ba? At alam mo kung ano masakit sa kwentong ito? I do not believe na hindi alam na magulang mo
that you have been dating this guy again for 4 years after niya maghiwalay noon. So, if we are in agreement sa bagay na yan for 4 years, ate, ang sakit sa magulang mo at every time nagpapaalam ka, alam nila nagsisinungaling ka sa kanila. Can you imagine how awful can that get? Magulang yan. Marami akong nakausap mga ano palagi walang instinct sa magulang? Hininga mo palang alam na magulang mo, believe it or not. Kaya mga kaibigan, may mga kausap ako, Papa Jack, bading po ako, tibo po ako. Sasabihin ko pa sa magulang, bago kong pasabihin, alam na ng magulang mo yan. Hindi, manhidya mga yan. They know what you're doing, ate. What do you think about your parents? They do not observe you? They do. May motor, ate. May dumating na Kawasaki. Ring, ding, 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 ring! Dumating po yung toda. Hindi ka ba niya sa magulang mo? Ilan kayo magkakapatid? 4. Pangilan ka? Pangalawa. May dalawa pa mas bata sa'yo? Pero ano na, college na. Anong halimbawa ang binibigay mo sa kanila? Ha? Anong halimbawa ang binibigay mo sa kanila? Well, I'm sorry, walang kinalaman yung sinabi ko, ate. Maybe I just want to use everything I can use, that can be useful to me, at least, di ba, to give you a proper or a better mindset. Simple lang naman ito. Huwag natin pa gawing komplikado pa. Alright? Magtulungan yung dalawa. Tapos, at parang awa nyo na, when you go to your parents at nagsabi kayo finally na you're back, magjowa na kayo ulit, please aminin yung 4 na taon na ito. And apologize. Hindi, wait lang, Papa Jack. Kasi parang naisip ko din, parang hindi na siya, wala akong iba, pinaklarify ko lang, inuunahan ko na. Parang naisip ko lang din, hindi pala siya yung, parang hindi siya yung type ng lalaki na gusto kong makasama habang buhay. Alam mo ate, what's funny about this? Alam mo kung ano? Ano? Assumption ko lang daw, kung alam na magulang mo na relasyon mo, siguro mga 1 year pa lang nasabi na ng magulang mo sa iyo. Anak, baka hindi siya. Oo. Never underestimate the insight of your parents, mga kaibigan. Oo. There's a reason kung bakit ang Tagalog ng salitang parent ay magulang. Mas magulang sa iyo yan. Never assume that you know better than them. Naiirita ako. Gusto ko na bangasan ngayon. Sorry ha. Nakakahiya sa magulang. Sige po. Mag-aaway ka ngayon, di ba? Oo. Okay. Ano ba nagawain niyo? Kasi nung nakaraang linggo, may family reunion po kami. Friday, Saturday. Friday night hanggang Saturday ng gabi. Tapos sabi ko sa kanya, magiging busy ako. Tapos, yung ginawa ko, syempre naging busy naman talaga ako. Syempre, yung time na yun, talagang yung buong oras ko sa pamilya ko. Sinabi ko naman sa kanya yun. In short, hindi ako nakapag-text, hindi ko nasagot yung tawag niya, hindi rin ako tumatawag. Tapos, hindi niya na rin ako tinext. Hindi, ang in-expect ko noon, pag tingin ko ng cellphone ko ng Sunday ng morning, may text man lang siya, kahit papano. Kahit sinabi kong busy ako ng Friday, Saturday. Gago ka pala eh. Hindi. No. You're being stupid. Okay. Sarap pala yung ganito eh. Bakit? Oh my God. Hindi parang... Alright, ganito na. Okay. Ako yung lalaki. Oo. You took the initiative to tell me, ay, busy ako ha. I'll be spending time with my family. Oo. Ano ang maiintindihan ko pag ako yung lalaki? Hindi ko magte-text. Tanga. And you take it against him, Boblox. Stop being stupid. Parang naisip ko, hindi niya ako naalala. Gago talaga to. I don't like this kind of fights because these are senseless fights, mga kaibigan. Nakakabuwis. Alam mo kung bakit? Ito yung mga linyang di ba yung
Hoy! Pati ako kumikibo. Wala, may iniisip ako. Sino iniisip mo? Wala, basta masakit ulo ko. Kaya mamaya kita kausapin. Hindi mo na ako love. Yung walang koneksyon. Ano ulit? Ano? Hindi, pwede bang tahimik lang ako sa tao ako? Hindi ako dinosaur. Bakit? You told him you are spending time with your family. And, sorry, I'm a guy. I'll speak on his behalf. Diba? Ako yung lalaki, the reason kung bakit ako nag-text, because I respected your space. Dapat nga may honor ako sa'yo. Because I gave you the space and the time of day you needed to be away. So, hindi ako nag-text. And then you take it against me na hindi ako nag-text sa'yo. Lapit ka sa akin, babangasan kita. Ano ba yan? Ano ba yan? Bakit parang immature ka tuloy ngayon? Parang immature ka, pero nung the time na iniisip ko yan, naisip ko siya ang immature. Parang baka yun na tatay mo. Pagbintang na lang tayo dito ng iba. Ikaw ba nagsabi? Pag uy lalaki at ako, Diyos ko, manginginig ako sa bullshit sa'yo. Sabi mo sa akin, you're gonna be spending time with your family. Hindi ako nag-text. May issue ka? Hindi. Wala. Oh my God, you're a difficult person. Parehas kayo magjowa. Okay lang umarte natin. Ilulugar mo lang. May mga-contest yan, uy. Hindi ba kasi babae ako? Hindi ba Okay. ko, Alright. Okay, wait lang ha. Pakisabi ulit. Hindi ba ganon umaarte kasi babae ako? Hindi ba kasi lalaki din siya kaya hindi nag-text? Would that be fair? I think it's fair, ha? I think it's fair. Anong connect nun? Ba't ganun ba? So, you want to use your orientation, your sexuality, di ba, to justify and dignify your stupidity? Can I use, yung pagiging lalaki to justify his insensitivity? Pwede ba? Hindi. Okay, bluntly, I'm telling you, you are wrong. Okay. I don't care if you hate me. You are wrong. Even if you tell me I'm biased tonight, you are wrong. Bakit? Ay, tanga. Ano naman ang ulo mo? Taho, hindi utak? Lagyan ng syrup yan para mapakinabang. You told the guy you're spending time with your family. Right? Okay. So, he did the right thing. He did not bother you at all. Bakit ba? Why would he bother you? You told him you are gonna be spending time with your family. Ako yung lalaki, nagsabi ka, ba't kita si text? Alam ko, di ba? Ano sabihin ko sa'yo? Uy, enjoy mo yung time mo dyan. Ganon? Sana. What were you expecting from him? And if in case, in the most remote way, mali talaga siya, kung sakali man na mali siya, so this is your issue? You call a radio show and you tell the good-looking DJ, Chos, and yun na. Para may joke naman sa part na yun. Hindi pa. Wait lang! Okay, sige. Hindi ba? Oo. Kasi I don't think siya na yung gusto kong lalaki sa buhay. Dahil hindi nag-text when you told him na may gagawin ka? Ito yun, nung una-una pa lang, siguro. Alam mo, ako lalaki, hindi tayo abutin ng 5 months. Iwanan kita. Talaga ba? Oo. Talaga ba? Paniwala ka sa akin, ha? By note ito, ha? I'm sure you've been to bigger fights. Right? Oo. But you are difficult. Paano? Oy. You mean to say, hindi ba ko naintindihan hanggang ngayon? Naintindihan ko, pero parang hindi ko talaga naisip sa part na yun na mali ako. Kasi tinanong ko siya. Hindi ka mali. Hindi ka mali. Honestly, hindi ka mali. Alright? Hindi ka mali. Hindi ka rin tama.
My point is, this is senseless. There's no use of fighting over this. That's the point. There are bigger battles to fight sa inyong magjowa. Spend your energy sa mga bagay na yon. Hindi nag-text. How do you explain this to a stupid person? Hindi siya nag-text because you told him may gagawin ka. He respected your time of day and the space you needed. And then may issue ka. Tapos, okay, nag-guess ko naman po. Oy, busa. Sa wakas. Kaya lang, kasi tinanong ko rin siya, sabi ko, ba't di ka nagte-text? Kasi hindi naman kami totally nag-away, sumama lang din yung loob ko. Tapos napag-connect ko na bakit ganun? Kasi, di ba, ngayon, Wednesday na, nung Sunday pa yun. Tapos tinext ko rin siya, bakit wala ka palang text? Tapos sabi niya sa akin, kasi hindi ka rin naman nagte-text, hindi ko nga alam kung nakauwi ka na, hindi pa. Mga ganon. Tapos parang... Dapat kasi nagalit sa'yo eh. Ikaw pala yung may lakad eh. Sinabi ko naman sa kanya na ano. Kaya hindi siya nag-text. Nag-get mo yung point? Kaya hindi siya nag-text. Kasi may lakad ka and you told him that. Tama? Tapos yun, napag-connect ko na parang ano ba yun? Kasi hindi na rin kami nagkakatext mula nung Monday. Nagkakatext kami pero, kamusta ka naman? Wala bang paramdam? Ganon. Ako yung nagte-text tapos nagre-reply lang siya na ikaw kamusta ka naman? Parang pagalit. Tapos may explanation point pa, gano'n. Tapos hindi na ako nagre-reply. Hindi na rin siya nagre-reply hanggang ngayon. Tapos parang, ayun nga, siguro po 4 years na gano'n. Parang naisip ko rin na ano ba yun, nakakapagod naman gano'n. Well, ate, I will not speak on behalf of all the fights, di ba, that happened before this. Hindi ko alam kung ano yung issue nyo doon. I'm only speaking on, di ba, about this particular fight. And you are wrong. You are dead wrong. Tapos sabi ko sa kanya, kasi di ba kahapon, walang, holiday Wait lang nga muna. When you told him, ate, oy, may lakad kami ng family ko, ha? Tama? So, hindi ka na makapagparandam sa'yo. Tama, mali? Oo. Tama? Di ba? That's what you told him, right? Oo. Di ba? In theory, yun yung gusto mo, yun sinabi mo sa kanya. May lakad kami, I'm spending time with them, baka hindi ako gano'n makapagparandam sa'yo. Tama, mali? Oo. Can you tell me now, ate, ano yung purpose mo nung sinabi mo sa kanya yun? Kasi Baka mag-text siya, di ba? At hindi ka makakapag-reply, tama? Oo. Alright. Ano palagay mo? Hindi niya alam yon? Na pag nag-text siya, hindi ka makakapag-reply? So, he did the wise thing. Di ba? Huwag mag-text. And you have an issue? Ay, urat tamanan. Mangilaw-lawan, mga babae. Bibisin sige mo. Nagimas nga ako, bakit gibo na? Ilocano. Ha? Sarap pala ng puwet, sabi ko. Yan yun. Sabi mo. Sabi ko, ang ganda mo. Ganda ka ba? Oo. Sayang, may katangahan ka. Nakanto ako. Ay, ang ganda lang. Maganda ba? Required na ano? Ay, mas maganda ko mo. Hala! Oh my God! I am hyperventilating like, oh my God, like so. This is not happening. Like, what the? Why? What does the fox say? Ba yan? Really? Hindi naman. Ano ba yan? Parang mantanga ka usap. Alin din yung parang tanga, Papa Jack. Sa lahat na sinabi ko, parang akong tanga. Hindi, seryoso, Papa Jack. Parang... Ang hirap kaaway nito, no? Ano ba to? Honestly, ate, you have the ability to deviate, di ba, from the original topic. Ang galing mo, actually. Pa-picture naman na pa-selfie sa mo. Pakuulam lang ito. Talaga? Magaling ako. Pero tanga din ako. Lalalala. Hindi nga, Papa Jack, parang may tanong lang ako. Ano ba to? LC pa ba to? Ganito.
Kasi parang... I don't know your boyfriend. I'm not telling you na ikaw yung mali dito. Or tama. I'm just speaking, di ba, on behalf of this Pero particular naiintindihan mo naman ako. Hindi. Papaintindi ko sa'yo, ah. No. Ups. Talaga? Don't do that. Oo. Huwag mo i-assume na hindi ko kayang maintindihan yung kwento mo. I heard your story, ate. Di ba? And there is no way you can justify this. Kahit sa babae ka magtanong. That's stupid. Pero, Papa Jack, ano ba? Para kasi naisip ko, hindi na healthy. Ayun yun natin. Alam mo, kung feeling mo hindi na healthy and you're not sure, di ba, if he's the right guy for you, huwag ka na hamat ng butas pa na kung ano-ano. Ay, maghiwalay ka na. Ganun kasi. Pero hindi naman siya matais. Naminig ko naman siya, tsaka mahal ko siya, ganun. Ay, ikaw lamang kapag sabi niyan whether you wanna stay with the person or not. Pero sa ano mo, any suggestion, okay pa ba? O wag na? Kung siya ang kausap mo, sabihin ko, iwanan ka. Ganun na, kanina you mentioned, di ba, na ganito lagi for 4 years, pag magkaaway kami, ganyan sa deadma, tama? Oo. Ang lalaki. Papaliwanag ko na naman, hindi ko, kanina, one of my visitors said, bias daw ako sa mga bahay. No, kakampi niyo ako, to be honest with you. Oo. Alright, ganito na ate. Lalaki yan. I'll tell you, di ba, yung characteristics ng mga lalaki, kahit magalit yung mga lalaki sa akin. Ang mga lalaki, we don't have in-betweens. We have, di ba, wala kami yung medyo, wala kami niyan ate. It's either we like you, we don't like you. Di ba? And we are always after the bottom line, right? Ang bottom line, di ba, kung mag-aaway tayo, magmumura, papatayin tayong dalawa, pero bukas bati tayo, doon kami sa batina. Lalaktawan na namin yung away because we don't like being melodramatic. Period. Lalaki kami. It's not because we are being insensitive and we cannot digest your drama. It's because we are born this way. It's part of our DNA. Kaya pag ang lalaki, iniyakan mo kami hagulgol, yung gantong iyak, yung grabe, sobra, hindi mo ako pinapansin, grabe, pag umiyak ko, hindi mo alam, paano ko patahan, ang manid mo, maniwala ka, ang lalaki, hindi kaya yakapin yung titignan lang namin, bakit na-amaze ka, magaling umiyak ko. Tama? No. Why? Totoo yan. Tama mali? We are not gonna do anything. Why? Because we are aware that if we hold you, you are gonna cry some more. If we walk away, you are gonna cry some more. If we don't do anything, you're gonna stop eventually. Doon kami sa bottom line. Pag hindi ko ito ginawa, kung titigil ka. Tama mali? Not because we are insensitive, because we are men. At kapag ninaayaw mo kami sa text na mahaba at hindi kami nag-reply, it doesn't mean hindi namin nabasa at wala kayong pakialam. And it does not mean hindi namin kay love. Ayaw lang namin ng away. Kasi alam namin kung bukas bati tayo, bakit pa ka makikipag-away? Totoo yan. Try mo umiyak sa jawa mo ganyan. Titignan ka lang yan. Oh my God, ang galing niya. Baka mabitsure ka pa. Isa pa yung sa... hindi ko isip. Isa pa yung sa kinakaisang ko. Feeling ko wala siyang pakialam kasi. Yung pala ganun. Hindi, I'm not saying I'm not telling you have a good boyfriend. Hindi ko naman kilala yan. I'm just explaining to you, ate, how to be a guy. Honestly, ate. If you tell us you're being insensitive, we are. It's our way of life. Can you imagine the world, mga kaibigan, na pag nag-away ang magjowa, lalaki ang unang iiyak? Ay, ang weird. Nag-aaway kayo magjowa, lalaki yung... Diba? Because the world, mga kaibigan, is developed not to be that way. Alright, ganito na mga kaibigan. It's not always a bad thing. Yung pagiging insensitive namin, it's not always a bad thing. May gamit yan. May gamit yan, mga kaibigan. Ano? Diba? May gamit yan. We are a balancer.
Di ba? Paano? When everything else is being melodramatic, you have a guy who is not. That's a balance. Yung pagiging sensitibo ninyo, may gamit din yan. Di ba? When no one cares to listen, you have a girl. Tama ka o mali ka, makikinig yan. Pun unintended, mga kaibigan. Alright? Huwag kayong magagalit sa akin. Not because I'm a guy and I give advice on here. Sometimes, di ba, when you want advice, don't go to your girlfriends. You know why? Because pag humingi ka ng payo sa kaibigan, I'm not saying lahat in general. At it's a good thing and a bad thing at the same time. May mga pagkakataon kasi when your girlfriends, pag kaibigan kasi may inhibition nagpayo sa'yo, instead of giving you advice, your friend na hiningihan mo ng payo, di ba, will make herself part of the story. Grabe, wala siyang pakiramdam, dyan. Sabi ng kaibigan mo, naku, ganyan talaga sila. Ako nga si ganito. Di ba? But if you want kakampi, mali ka o tama ka, go to a girl. Why? Because you are very nurturing. It's your weakness and your strength at the same time. I hate doing this, mga kaibigan. Defining a girl, the comparison and the differences of a boy and a girl. Ituloy na natin. Ang mga lalaki, mga kaibigan, we are physically stronger than women. You girls, baka hindi ito alam, you are emotionally stronger than us. Kaya pag nag-away tayo ng bungangaan, talo kami talaga. Because it's not our cup of tea. It is not our strength. Kaya may mga babaeng inaabot na ng sapok. Bakit? Yan ang meron niyang lalaki. Physical strength. Don't push it. It's wrong. But if you do not stop, ano ang meron niyang lalaki? Hindi makikipag-away sa'yo, naaabutan ka. Don't do that, guys. Mali yan. But if a guy tells you to stop and you do not stop, you're practically asking for it. It is our nature. We are created to be brute and physical and gentle at the same time. But you have to know how to deal with us. Like ko sinasabi ito, mga kaibigan. Ulitin ko I am not saying tama. But ang mga lalaki, we are pure muscle. We are pure muscle, mga kaibigan. Tamad kayo mag-isip. Ate, makinig ka. Sa lahat ng bayan dito, aralin niyo po yung lalaki. Aralin niyo, kasi madaling utuhin ang mga lalaki. Madaling utuhin ang mga lalaki. Aralin niyo ang mga lalaki. Ganito yan, Alright, ate. Isa-isay na natin. Sociology to, ayoko to. Sociology 101. Ang mga lalaki, ate, kaya sabi, narinig mo na yung opposite attracts? Hindi pa. Saan ka ba na tumatambay? Ano pa yun? Kaya kahapon lang na-invento yan. Kaya mo na, sige. I'm telling you na, opposite attracts, sabi. May mga lalaki, we love complications. And guys, you cannot deny that. Tama? Sir, di ba tama? Sample, kahit sa maliit na bagay. Sino ba nagbubuting-ting ng kotse? Kayo ba? Kami. Tama? Because it's our cup of tea. Diba? To deal with complicated things and act as if we know the solution. And guess what? If we love complications, guess what? You are complicated. That's why we love you. Tama? Kami mga lalaki, we are unpredictable. Nakakita ka na ba ng lalaki nagbasag ng salamin? Pag tinanong mo kung bakit, wala lang, napikon ako That's stupid. Very unpredictable. Tama mali? Oo. And you girls love surprises. It works for you. Tama? Oo. Igalang niyo yung mga kaibigan. Yung strength ng bawat isa. I am not telling you, uulitin ko, na tama, na sapok ng ganito, inaabot ng ng suntok si... don't do that. Don't do that. Don't lift your hands sa mga jowa ninyo. Girls, avoid it. Don't push it. Lalaki yan.
Ate, hindi ko alam kung may kinalaman pa sa ito, but we will not have enough time to talk about yung nakalipas na 4 na taon. Na-realize ko rin na Sometimes, di ba, and you all deserve this, girls, to be treated like a queen sa relasyon. You deserve to be a queen. You deserve to be a queen. Lahat na babae. And I hope lahat na may jowa, you all feel like you're a queen. But you're forgetting sometimes one thing. You want to feel like the queen, but you do not make your partner feel like he's the king. There's to be a balance. Kung hindi namin nararamdamang hari kayo, ay unfair pag gusto mag-rena-renahan. Right? If you want to be the queen, make me the king. It's called kingdom, not queendom. Alright, I am not telling you this when para kampiyan ng mga lalaki. Here's the clincher. I told you kanina, ang mga lalaki, we are just pure muscle generally, alright? Honestly, ate, para kami mga aso talaga, uto-uto kami. Honestly. Nasabi ko na to, ulitin ko lang din. Ang mga lalaki, ate, we are just like dogs. You train a dog. If you don't train a dog, sasakmalin ka niyan. Ganun ang lalaki. You train a dog very well, you can make a dog jump off a cliff just to please you. Kaya namin gawin. We'll take a bullet for you in a heartbeat. Naniniwala ako sa bahay ang talagang bida, babae. And I mean that from the heart. Ang bida, mga kaibigan, babae, it's never us. It's never us. We are workhorses. Hindi kami bida. Kami, kayo talaga yung bida. But, there is a delicate balance on how to make us feel na kahit kayo yung bida, kami yung alpha male. Yung example ko nga palagi, di ba? Ganito yan natin. Ang decision sa bahay ay lalaki. Nanay. Lalaki. Nanay. No! Lalaki. The final say should come from us. Kami talaga dapat. Pero ang tanong, kanino ba galing ang pilian? Sa nanay. Sa nanay. So, alin man ang piliin namin doon? Hindi naman, niloloko lang niyo kami. Kaya sumala niyan. Ano man ang pili, di ba? It has to work that way. You have to study your man natin. I'm telling you this because I suspect that you don't know your guy very well. In the amount of energy you spend in inaaway siya and the amount of the energy you spend naglalambingan kayo, pareho lang. Why choose the negative one? Ano sa positive? Ay, naku. May jowa sa buto. Sabi ni ate, ala. Oh. Ano to? Truth eh. Utuhin nyo. Ututo kami, Diyos ko. Never forget, naligawan ka namin, we are under your spell or we are under the spell of your charm. Huwag mong kalilimutan may charm ka sa amin. When we fight, gamitin mo yung charm mo. Kasi, nature, mga kaibigan, gave you a gift of kaartihan. Oo. And nature gave us a gift of kayabangan. If you want us to tolerate your kaartihan, tolerate our kayabangan. The world will be a good place. Ay, naku. Sa mga babae nakikinig, there is always a way to get what you want pag lalaki. Wala. Utuhin mo yan, mga yan. Ay. Eh di, hindi niya pala ako tinitake for granted. Thinking ko lang yun. That's very unfair. You've been together for 8 years. And you call me. At ididepende mo sa akin if he's a good partner or not. Hindi, wala ba siya na-prove sa iyo? Oo.
Para tawagan. Meron. Para, kaya ko naman sabihin sa ate, kaya ko mahulaan yung sagot niyan. But honestly, ate, ain't that unfair sa kanya? Unfair. Unfair. Papa Jack, anong unfair sa kanya? Bakit? Sabi ko, unfair naman ate kung sagutin yung tanong mo. Ah. Diba kasi wala pa siya na-prove? Okay. Wala naman eh. Okay. So, don't get me wrong ha. Okay po yung mag-inarti kayo. We love that. Huwag lang sobrahan. Taktuhan nyo lang. Diba? Taktuhan nyo lang. Dapat talaga nag-inarti nga kayo sa amin. Huwag lang sobra. Kasi pag umaarte kayo, it's our chance na landingin kayo eh. Diba? It brings out the softer side of us. Diba? Pero kapag sumobra, lalaki talaga, insensitive talaga kami. It is very easy for us to be stupid. Why? Because we are stupid. Papa Jack, normal lang kaya itong nararamdaman ko? Normal lang. Ganun. Ay, talaga? Because you're a girl. Babae ka eh. Normal yan. Maarte talaga kayo. Don't get me wrong. Bagay sa inyo yan. Sabi mo kasi... Kaya pag may lalaki maarte, nabubuisat ako kasi ibalato lang sa mga babae yan. Kaarte yan. Sabi mo kasi, you're a difficult person. You are. Kaya sabi ko ate, balance mo lang. Alright, ate, maliit na bagay yung pinag-aawahan ninyo. The bigger task, ate, that you should do is to tell your parents yung relasyon mo. Magpapasko na. Baka pwedeng bukas, ipakilala mo na. Kasi pag next week, ganyan, matitenga pa yan. Tatamarin na. Ha? Hanggang sa tatamarin na lang. Tapos, pala naman eh. Ay, kung nakahanda ba yung boyfriend mo namin sa kanya? hello? As in? Ayun. Ano pangalan? Anot. Ha? Ano nickname niya lang Anot? Anot? So Arnold siya. Nickname? Arnold siya, ganun. Ang ano mo, no? Hala! Tira pala ulo mo, Anot. Ano, Dante, ganun? Malamang Arnold. Diba? Ang witty okay. Oo, pero nickname niya yun. Naman ni mahula naman yan. Hindi Diba? naman. Parang pag Tonton, malamang Anthony, ganun. Di ba, ano ba yan? Given yun. Ano ang galing, Anot? No! Ano ba itong ano? Ang galing mo. Nulaan mo yung pangalan. O sige na, ang galing ko na. Sige na. Game na. Game na po. Ano team song nyo? Hala. Always na Ito yun, nabaka nun? Ako nang bahala. Always, ganun. Sige, game. Bang always nun? Ayun, not. Wala naman pala akong ibang sasabihin sa'yo kasi realize ko na rin naman na may mali ako. Pero, other than that, gusto ko rin mag-sorry kasi ayun nga, na-realize ko rin na parang naisip ko kasi nung una na ba yan, ang immature naman na ito, parang napaka-insensitive sa nararamdaman ko, hindi ako pinapakailaman, hindi ako inintindi, parang napakailam. Pero parang na-realize ko ngayon lang na ako pala, hindi naman ako lang, may fault din ako kung bakit ganun. Kasi hindi ko inaalaw na unang-una sa relasyon natin, parang hindi ko inaalaw na maging maayos. Tapos ayun, sorry, kasi akala ko talaga lagi ikaw yung may mali. Kaya parang naiisip ko na baka hindi talaga ikaw. Kasi parang wala naman nangyayari. Yung tagal na natin, parang wala lang. Kung ano noon, ganun pa rin na yun. Pero, ayun, sorry.
Kasi, ganun, dami ko na rin pa siyang pagkukulang, tapos ikaw lagi kong sumisisi. Tapos, ayun, salamat. Kasi, sa binabi pala ng pagkukulang ko rin, nakala ko, ikaw lang. Hindi mo pa rin ako. Yan ka pa rin. Empikal. Hindi mo ko binitawan. Kahit na parang napaka-hirap na, syempre hindi ka nagpapakita sa amin. Hindi ka pa rin yun. Ayun. Ayun, sorry. Tsaka, thank you kasi binibili mo ako lagi. I love you.